Mini vlog ng Family of 5. Nung nakaraan pa nga ito bago pa magpasukan, umagang-umaga nga naghaharutan niyang tatlo na yan. At maya-maya nga may naiyak na kasi nga naghihilahan ng kumot itong si Ate Esang at si Bunso. Kaya naman ang sabi ko kay Daddy ay lumabas na nga kami, total tanghali na rin naman. I mean hindi pa naman tanghali, mga 6:30 pa lang naman kasi nito. Nung nandito na nga kami sa sala, ang sabi ko nga kay Daddy ibukas muna yung TV dito. Paano naman, isang buwan na itong hindi napapaandar, baka naman kako masira. Kadalasan kasi sila ay nanunood doon lang sa kwarto. Mas malakas kasing kumonsumo ng kuryente yung TV namin dito sa sala kesa dun sa kwarto. Yung TV namin kasi sa kwarto, sa solar setup na siya nakasaksak. Smiyo naman kasi ang taas ng bill namin sa kuryente. So ayun na nga, yung TV namin sa kwarto na yun ay maghapon, hanggang gabi yun umaandar. Pero yun nga sa solar setup yun nakasaksak, kaya naman ang inaasahan ko ay bababa yung kuryente namin. Pero nung nakita ko yung bill namin sa Meralco app, ay Diyos mio, nagtaka ako bakit ganun pa rin kataas. Ay nako Meralco, ano na? Fast forward, balik tayo dito. Alis nga si Daddy ngayon, pupunta siya ngayon sa daycare. Sa buwisan, dahil may dadalhin nga siya. Meron pa nga rin kasi siyang mga form na hindi na fill up. Kukumpletuhin na niya yon bago magpasukan. Pag uwi naman niya, may dadala na siyang uniform. Ito yung pinaglumaan ni Ate Katniss. Sinukat nga agad to ni Esang. Sabi ko, lalaban ko na lang, titingnan ko kung okay pa yung itsura niya. Pero binilan nga rin namin yan ng isang pares, pati ng PE uniform. Tapos binigyan din siya ni Lola G ng mga uniform, tsaka ng pang-PE na rin. Fast forward naman, nung bandang hapon, ay iniwan muna namin yung mga bata kay mama para makapamili kami ng mga kulang panggamit. Dito nga kami nagpunta sa Unitop. Una namin tiningnan yung gagawing grooming kit box ni Esang. Konti na lang naman yung bibili namin dito kasi nga yung iba na order ko na sa Shopee. After nga ng grooming kit box, naghanap na rin kami ng inumin na ni Esang. Medyo nagtagal kami dito kasi gusto nga namin yung maliit lang. 2 hours lang naman kasi yung klase niya. Ang isa pang hinahanap namin yung madali lang buksan. Kasi nga medyo marami sila, baka hindi siya ma-assist ni teacher, at least siya kaya na niya. Nung nakapili na nga kami dyan, nagpunta naman kami sa section ng mga sapatos. Hindi na namin sinama si Esang dyan, binakat ko na lang yung paa niya sa band paper para makuha namin yung tamang sukat ng paa niya. Ako na nga lang yung namili kasi nga si Daddy natatagalan sa pamimili ko. Ganun talaga babae. After naman yan, pumunta na kami dito sa may mga baonan kasi nga yung snacks ni Esang kailangan ilagay na lang din namin sa baonan. Yung baonan na madaling buksan para o-open na lang niya. Para nga hindi na siya magpapabukas kay teacher. Nung papunta na kami sa cashier, nadaanan namin tong mga hat. Ang sabi ni Daddy, bumili nga daw ako nito. Maganda to kasi malapad. Ang sabi ko naman, sige magsukat din siya. Kaya nagsukat siya. O pa yarn. Pagkatapos nga dyan, nagbayad lang din siya. Pagpunta naman namin sa baba, pumunta siya dito sa section na to. May hinahanap siya, kailangan daw niya sa solar setup niya. Para daw madagdagan yung saksakan dun sa may baba. Fast forward, nung bandang gabi naman ay inaya kami ng kapitbahay na manood nga ng Flores de Mayo. Saglit lang din naman kami nakapanood kasi ilang piraso lang din naman sila tapos dikit-dikit din naman yung distansya nila. Hindi na nga ako nakapag-video ng maayos kasi karga-karga ko si Esang, si kuya ko nasa gilid. Si Daddy at si Johan naman naiwan na sa bahay. Tuwang-tuwa nga si Esang kasi nga ang dami daw princess. Alam niyo naman si Esang, basta sa kakikayan, mahilig talaga yan sa mga ganyan. After naman yan, umuwi lang din kami. Tapos ng pag-uwi namin, kinukwento nga ni Esang sa daddy niya na marami siyang nakitang princess. So paano, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!